Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nais ng Eastern Police District na maging makabuluhan ang bakasyon ng mga kabataan ngayong summer season, lalo na ang mga dependents ng ating mga kapulisan sa pamamagitan ng mga sports activities, tulad na lamang ng taekwondo. Kaya't nitong ika-10 ng Abril ay ginanap ang opening ceremony ng nasabing programa na pinasinayaan ni Police Colonel Arthur A. Salida, OIC Chief District Directorial Staff ng EPD. Nilahukan din ito ng mga EPD Taekwondo Team sa pangunguna ni Police Staff Sergeant Johnny D. Oliva, EPD Taekwondo Head Coach, na silang magtuturo sa mga kabataang kalahok na karamihan ay mga anak ng pulis at miyembro ng EPD. So, ang mga inaasahan natin sa program na ito, meron tayong punching, blocking, kickings especially. Siyempre, beyond that, yung discipline na may import natin sa mga kabataan, rest assured na ito ay ititake nila hanggang sa school, sa family, kung saan man sila makapunta. Talagang matuturuan ng disiplina yung mga kabataan kasi yan yung kailangan na mag-intervene na ngayon yung mga kapulisan, yung pag-i-impart ng discipline sa kabataan. Kitang-kita sa mga mukha ng mga kabataan ang kanilang excitement at saya sa kanilang magiging gawain, at maging ang kanilang mga magulang ay hindi matatawaran ang kasiyahan. For me as a mother, napakalaking tulong po nito, lalo na po sa aking anak na victim po ng bully sa school. It helped a lot for self-defense, self-discipline, then sa sportsmanship. Yun yung gusto kong matutunan ng aking anak. Ang naturang programa ay naaayon sa PNP-focused agenda sa ilalim ng PNP Moral and Welfare na nagnanais na mabigyan at mapangalagaan ang bawat kapulisan at pamilya nito. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. 4 na individual ang naaresto ng mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa pagbebenta ng pekeng anti-cancer drugs sa isang hotel sa Makati City nito lamang ika-10 ng Abril. Isinagawa ang operasyon ng CIDG Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit sa pakikipag-ugnayan sa Southern Police District, kung saan nahuli sa akto ang mga sospek habang ibinebenta ang umano'y gamot na Keytruda sa halagang 7,500 kada vial. Na-recover sa operasyon ng nasa 400 vials ng naturang produkto na walang kaukulang permit mula sa Food and Drug Administration Philippines at kalaunay kinumpirmang peke matapos beripikahin ng manufacturer. Ayon sa CIDG,
Ang orihinal na naturang gamot ay nagkakahalaga ng 135,000 pesos hanggang 200,000 pesos bawat vial, dahilan upang maging target ito ng mga sindikatong sangkot sa pekeng medisina. Binigyang diin ng mga otoridad na ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa mga mapaninlang na gawain at naglalagay sa panganib sa kalusugan ng publiko. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009 habang patuloy ang investigasyon upang matunton ang iba pang kasabwat sa ilegal na operasyon. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasabat ng mga operatiba ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Police Regional Office 10 ang tinatayang 41 milyong halaga ng smuggled diesel sa isinagawang maritime patrol operation sa karagatan ng Misamis Oriental nito lamang ika-11 ng Abril. Isinagawa ang operasyon matapos ang masusing monitoring at intelligence gathering kaugnay ng umano'y illegal na distribusyon ng fuel sa mga baybayin ng Villanueva at Lagonglong. Sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard at Bureau of Customs, naharang ang isang kahina-hinalang marine tanker na kalaunay napatunayang may kargang humigit kumulang 300 na litro ng diesel na hindi dumaan sa tawag proseso ng pag-aangkat. Bilang resulta ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling, matagumpay na naaresto ng PNP ang kapitan at chief mate ng nasabing sasakyang pandagat matapos mabigong magpakita ng kaukulang dokumento. Ang mabilis at koordinadong aksyon ng mga otoridad ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng PNP na sugpuin ang mga iligal na aktibidad sa bansa, partikular sa smuggling na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa ekonomiya. Sa kasalukuyang naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act habang patuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa operasyon. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinarangalan ng Quezon Police Provincial Office at pamahalaan ng panlalawigan ng Quezon ang isang concerned citizen matapos madiskubre ang mahigit 16.7 million pesos na halaga ng cocaine sa baybayin ng barangay Busdak, Patnanungan. Kinilala ang sibilyan na si alias John na nakakita ng 3 plastic bag na may puting crystalline substance noong ika-3 ng Abril taong kasalukuyan. Kinumpirma ng forensic examination na ito ay cocaine hydrochloride na may timbang na 3,154.45 grams. Personal na nagbigay ng parangal sina Quezon Police Provincial Office Director, Police Colonel Romulo A. Albacea at Governor Angelina Dr. Helen D.L. Tan na kapwa nagpuri sa katapatan ng sibilyan at hinikayat ang patuloy na pakikiisa ng publiko kontra iligal na droga. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang pinagmula ng nasabing kontrabando. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasabat ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinatayang 700 million pesos na halaga ng imported na pabango sa isang bodega sa Valenzuela City Biyernes ng gabi. Bandang alas 8:30 ng gabi noong Abril 10 taong 2026, sinalakay ng mga otoridad ang bodega sa Bonifacio Street, Barangay East Kanumay sa bisa ng Letter of Authority na permado ng Bureau of Customs. Natunto ng kontrabando matapos ang serye ng surveillance kung saan umano'y sumingaw ang matapang na amoy ng pabango mula sa naturang bodega. Naabutan sa lugar ang caretaker na si alias Rodolfo at security guard na si alias Lendy, habang nakatakas naman ang pangunahing suspect na si alias Allen, isang Chinese national na patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Nagugat ang operasyon sa impormasyon mula sa Department of Interior and Local Government kaugnay ng iligal na aktibidad. Maharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines.
At yan ang mga nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Sinar Tates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.